Ilang taon siya nung pinaampun niyo? Isang buwan po. Ah, 1 month old pa lang. Pero may kontak kayo dati o ngayon lang? Ngayon lang po. Paano kayo dito nagkakasya sa bahay? Hindi natin natuluyan. Dito po kami 4 na magkapatid. Tapos po doon po sila mama. Nay, ano pakaramdam na nandito na anak mo? Masaya po na nakakalungkot. Bakit may lungkot na? Pero po minsan po walang kinakain. Magandang hapon sa lahat ng mga supporters natin sa ating mga platform, sa ating YouTube, sa ating Facebook page. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood sa mga vlogs namin everyday. Talagang nakikita ko yung support nyo at sa mga supporter ni Kuya Paul na talagang sinubaybayan na rin tayo. Salamat po sa inyong tulong sa channel namin. At ngayong araw ay nandito kami ngayon sa magkapatid na Evangeline at saka po si Rubilin. Dahil kahapon nga, siguro mga around 6 PM po yun nakareceive ako ng message galing sa kanila. At humihingi sila ng tulong sa atin. Ngayon, alamin natin kung ano yung tulong na may itutulong natin para sa problema nila ngayon. Kaya nandito kami ngayon kahit na kakatapos lang ng ulan, sinamantala naman namin pagkakataon na pagtila, biyahe agad kami papunta dito. Tara po. Ang dami nyo na. Gandang araw, Nay. May ilaw pa ba kayo? Buksan natin ilaw nyo. Buksan natin ilaw nyo. Ay, salat pala. Okay. Ayun. Papasok kami Saan ba mas okay? Mas okay yata tayo dito? Pwede ba tayo dito? Dito na lang tayo? Tara. So, para mas maliwanag tayo dito. At ito yung upuan na nakakabit na to dito ay hindi nito dito natatanggal. Oh, may disco light pa kayo kay kuya mo. Bakit nandito na siya? Nagbalik na po din sa amin. Nagbalik na rin dito? Okay, upo kayo dito. Isa. Sino itong isa na babae? Ha? Nagbalik po sa akin. Siya po. Kapatid po nila, yan yung po yung sinasabi kong pinampun ko po. Ito. Anong pangalan niya? Si Annalyn po yan. Annalyn? Saan siya galing, Nay? Sa Laguna po. Oh, tama nga ako, Laguna. Paano ka nakarating dito? Hinatid po ako ng magulang ko. Nang kinilala mong magulang. Ilang taong ka nung napunta doon sa kanila? Hindi ko po alam. Hindi mo tanda. Pero kayo, Nay, ilang taon siya nung pinaampun nyo? Isang buwan po. 1 month old pa lang. Pero may kontak kayo dati o ngayon lang? Ngayon lang po. Ay, talaga? Hindi kayo nagkikita dati? Dati po, nung mga bata pa po ako. Nung bata ka pa, pinapasyal ka dito? Okay. Kamag-anakan nyo rin ba yung nag-ampun? Pinsan po ni mama. Pinsan ng mama mo. Okay, mabuti. Ano yun? Pinayagan ka na magpunta dito? Tapos nag-decide po ako bumalik. Anong parang decide na bumalik yung talagang dito ka na? Buti okay lang sa kanila. Okay lang naman po na mama. Pero mama talaga yung tawag mo. Nasanay ka na Okay. Bunso siya sa inyong dalawa? Opo. Ba't mas malaki sa inyo? Parang ang bunso ay si Rubilin. Ano pangalan niya ulit? Annalyn po. Ay, Annalyn, Rubilin, Evangeline. Evelyn. Sino si Evelyn? Yung isa si Evelyn. Yung mama niyo, ano pangalan? Jubilin po. Diyos ko po, nakakalito talaga. Lahat na po ng Lin, nandito na. Hindi ko... Siya rin sinundan niya, no? Oo nga pala. Dito yung susunod? Opo. Mas bunso pa siya? Opo. Grabe. Mas bunso pa ito. Pakala ko siya pinakabunso. Di nagkita-kita na kayo. Paano yung kuya nyo nagbalik siya? Di kompleto na kayo lahat magkakapatid dito? Opo. Grabe. Buti, kumusta yung buhay mo doon sa nagkup-kup sa iyo? Okay naman. Okay naman. Nag-aaral ka? Opo. Nakapagtapos na po ako ngayon ng elementary. Ng elementary. Ilang taong ka na ba? 12 po. 12 ka pa lang. Siya, 13. 12, 13, 16 tapos. 18 po. Okay, ito lang palang dalawa yung may gap ng tagi-1 taon pero itong dalawa halos magkasunuran po talaga sila. Ang dami mo pala na isupling kapag nagsama-sama paano kayo dito nagkakasya sa bahay? Hindi natin natuluyan. Dito po kami 4 na magkapatid. Tapos po doon po sila mama. Dito na sa kabila sila mama mo. Okay.
Anong naisipan mo? Talagang buo na yung desisyon mo na babalik na sa parents mo? Anong pumasok sa isipan mo? Hindi ko po Hindi mo ma-explain, pero basta gusto mo makasama yung mga kapatid mo. Nang yung talagang hindi yung parang bakasyon lang, yung talagang full time na magkakasama na talaga kayo. Anong plano mo? Magko-continuous ka ng pag-aaral dito? Okay. Ikaw magmapasok ka na? Hindi pa? Nakita ko kasi parang may ID ka kanina na Hindi po sa kapatid ko po yun. ba't na sa'yo? Tangkay lang po na Tangkay na. Okay, ibig sabihin pala, magko-continuous ng pag-aaral. Ibig sabihin na mag-aaral dito 3. Okay. So, marami-rami itong pag-aaralin ni nanay ngayon. Anong tawag ba? May Tres Marias sa 4. Ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi alam. Ano bang tawag sa ganyan? Kapag 4 na babae. Walang tawag. Okay. Baka may idea yung mga viewers natin. I-comment nila yan dyan. Kung anong may tawag ba sa ganito o wala. Okay. So, na-receive ko yung message mo kagabi. Ikaw yung nag-message sa akin? O ano yung laman ng message mo? Basahin mo nga. Nasa texting nga. Basahin mo sa akin. Na-delete po yata. Ha? Yung grades nung nakaraan na-delete. Yung text mo na-delete na rin. Na-delete nga po. Ito Okay. lang po na ano kayo. Sabihin ko na lang, ang message niya sa akin kagabi, sabi niya, Kuya Marcos, si Evangeline ito, Robilin ito, yung dito nga sa Barangay Calabaca, at andito na po yung kapatid ko na bunso, sabi niya, tulungan niyo po kami para saan? Ano ba yung naging problema? Ito sa Testro po yata po. Testro naman? Sa iba pong pangalan. Sa apelido niya ay. Pero ikaw po, sino po ang nagparehistro sa kanya nung ipinanganak? Yung po nagpanap sa kanya si Tia po. Sa NSO ba yun? O ano? Yung sa bahay ba siya ipinanganak? Sa bahay lang po. Na ito po yung restro niyan sa akin. Okay. Ay pagdating po nung kala Tia, iniba na po ang restro. Kasi ibig sabihin, hindi pa siya nakaregistered sa NSO. Di ba? Na ngayon ay PSA. Hindi siya nakaregistered doon. Ibig sabihin, di ba? Kasi yung sa magpapaanak lang yun nung araw ay. Kaya sila nagparehistro nun. Nung pinarehistro nila, parang late registration yun, yung apelido na nila ay pinagamit nila. Okay, ano ba yung problema doon? Kaya ang gusto po ng mga kapatid, apelido rin po niya ang dadalhin ng kapatid. Ay, gano'n. Okay, so sa ganyang kasing case, ano yan, kumbaga, pwede yan sigurong mapalitan, pero ang alam ko, ang binabayaran dyan, letter by letter. Ano? Hindi ko sure kung gano'n lang yung pagkakaalam ko, no? Okay. Pero yung pangalan na ibinigay niyo sa kanila, yun yung gamit niya talaga. Iba rin po. Iba na rin po. Ay, iniba din nila. Anong apelidong ginagamit mo? Laton po. Pangalan? Isabel. Isabel. Pero siya, tinanong niyo ba siya kung gusto niya? Gusto man po niya. Ano ba yung gusto mo? Yung real name ko po. Yung real name mo nung pinanganak ka. Pati yung sure name mo, dapat yung talagang ano mo. Okay. So susubukan na lang natin na alamin muna natin sa pwede yata sa barangay hall ay tawag diyan? Municipal hall. Ang alam ko, magtatanong tayo, mahingi tayo ng opinion, idea doon sa city, sa anong tawag diyan? Municipal hall ng Kapalonga, no? Kasi meron diyan mga attorney, magtatanong tayo kung ano yung pwedeng gawin para magamit mo yung talagang totoong mo. Ano? Pero hindi naman kaya magtampo yung nag-alaga sa'yo? Hindi naman. Dahil sabi niyo ba ito sa kanila? O kayo lang decide? Nasabi na po namin. Sabi niyo, ano sabi niya? Na si mama po ang kumausap. Hindi ba nabanggit sa inyo na mama niya? Nabanggit naman pero po hindi ko po natandaan. Anong sabi niya, nanay? Anong sabi nung nagkup-kup? Ay yun na daw pong anak niya nag-recite, na-decision. Adi, wayos naman daw po sa kanila. Okay lang din po sa kanila, nay, na nandito siya. Okay lang. Mabait po ang nagkup-kup sa anak ninyo. Nakamag-anakan niyo din, ano? Bait naman po yung mga yun. Paano yun? May mga kasama ka ba doon? May kapatid ka ba doon sa kanila? Meron po, 4 po kami. 4 kayo doon. Hindi okay lang naman sa'yo na hindi mo sila nakasama. Opo. Kaya naunawaan din nila. Pero for sure, dadating din yung time siguro, homesick din yung mo, no? Yung nagkukup sa'yo.
Basta huwag ka lang mawala ng communication sa kanila, no? Patuloy mo silang kausapin, kamustahin. Kasi syempre sila din yung umabot ka ng ganyang kalaki na sila yung nagpalaki sa'yo, di ba? Okay. Kailan ang pasok? Evangeline? Hindi ko po alam. Hindi nyo alam. Lahat ito hindi alam. Ba't hindi pa ba kayo nagpapa-enroll? Hindi po. Ay, kaya hindi alam kasi hindi pa nagpapa-enroll. Kailan? Po sila na tutubos yung card. Kailan? Bakit tubos? May bayaran pa pong 150 yung grade 10 po. Okay. Naglalako pa ba kayo ngayon? Po. Hindi lang po kami nakapaglako at naubos po kami nagkasakit. Lahat kayo nagkasakit? Po. Ay, ganun. May ilang linggo din kasi o buwan yata na hindi kami dito nakapunta. Kasi galing kami ng Isabela sa norte. So, kailan lang naman kami dito bumalik. At ayun, siguro nga parang may 5 vlog pa lang tayo simula nung bumalik, di ba? Kasi galing kami ng norte. Kamusta naman ang ano nyo? Kamusta naman ang pamumuhay nyo dito? Evangeline, Rubilin. Okay naman po. Kamusta yung pagmamaneho mo sa kanila? Ayos din po. Okay naman. Dire-diretso pa din ba? Paano yun nung nagkasakit kayo? Nakahiga-higa po. Nagsakit po sa akin ng tiyan at saka po ulo. Kasi na po lagnat. Si Evangeline, nagkasakit din? Lagnat lang. Sabay nga po kami. Ganun. Okay. Itong nagkasakit ka rin? Hindi naman. Hindi ka naman nagkasakit. Gusto mo magkasakit? Okay. Huwag mo natin pangarapin magkasakit kasi mahirap ang may sakit. Okay. Saan mo plano mag-aral? School? Doon po sa pinapasukan ng ate. Oo nga pala, parang nakakailang taon ng ate, ano? Pero itong ate mo sa pinapasukan niya. Okay. Sige. At yun lang yung tulong na may gagawa ko muna sa inyo. Bukas? Saturday na ba? Hindi pa. Okay. Pupunta ako ng municipal hall, ha? Tapos yung gamit mong number, yan pa rin ba yung gamit mo? Para makontak ko kayo? Ha? Sabihan ko kayo kung ano yung maging ipapayo sa atin ng attorney. At kung hindi naman ganun talagang sobrang daming proseso, kasi alam niyo naman busy din kami. Kung hindi ganun kahirap yung proseso, tutulungan namin kayo, kami mismo ang ha? Para magamit niya yung totoong pangalan niya at apelyido niya. Ha? Okay. At ngayong araw, syempre, may dala kaming konting pasalubong dyan sa inyo. Kunin mo nga, Rans. Kaya mo ba? Pasamahan mo nga siya, Bibi. Dali. Kunin mo yung box dun. Dali. Samahan mo siya. Samahan mo. Dali. Kunin mo yung isang box dun at kukunin naman ni Rans yung sa totoo lang kanina nakasalubong namin sila. Ito magkapatid. Ayan. Pero hindi ko pa alam na nung una nakita ko sila, hindi ko alam na akala ko magkaklase. Kaya akala ko pumapasok ko kasi may ganito. Kaya sabi ko kaklase yata ni Rubilin yung kasama. At sabi ko saan sila pupunta, bibili doon ng bigas. Pinabalik ko na po sila dito. Kasi may dala na tayo dito ng isang sako ng bigas. Ito. Tapos mga groceries. Konting pasalubong lang namin sa pagbisita ulit namin sa inyo, nanay. Okay. Yung bangka ba hindi nyo na nagagamit? Nagagamit po yan. Nagagamit pa din naman. Saan na lang ginagamit? Minsan po sa dagat. Nangingisda pa rin ba kayo? Opo. Kararating ko lang po. Hindi na kayo, ibig sabihin ko, yung paglalako, hindi na. Naglako po si mama. Ngayon, kaya wala siya. Lakad lang. Lakad lang po. Okay. Pag po ay nangawil. Nangawil. Paano na yan? Kaya mo ba na sama-sama sila? Kakayanin po. Basta makapagtapos sila. Dibaga po grade 12 lang matapos nila ay. Okay. Tulungan niyo si mama niyo at kami din kung patuloy itong mga blessing na dumarating sa amin. Dito tulong din kami sa inyo. Ha? Basta kayo mismo, tulungan yung mama ninyo kasi dalawa lang sila ni mama niya na nagsasakripisyo din para mapag-aral. Pati si nagsakripisyo din. Tumigil ang pag-aaral para sa mga kapatid si Rubilin. So tulong-tulong kayo. May tatanong lang ako sa iyo, ano nga ulit? Annalyn. Ano yung pakiramdam mo na hindi ka naman nagkaroon ng tampo sa magulang mo na ikaw yung pinampo nila? Okay lang naman po sa akin kasi po naiintindihan ko naman po sa Pero ano ba ito? Paano mo nalaman na
na ampun ka lang dun sa mga ano. Sinabi po nila sa akin. Sila mismo nagsabi sa'yo? Nung pagkasabi sa'yo, nung naisip mo ng mga oras na yun, na ampun ka, ganyan, Okay lang naman po sa akin kasi po in-explain din po nila sa akin. naliwanag naman nila ng maayos. Pero kahit kailan, hindi ka nagkaroon ng tampo sa magulang mo. Opo. May tanong nila ako, gano'ng kahirap na, alam mo yun, na alam mo may mga kapatid ka dito pero ikaw yun nandun, na ikaw yung napahiwalay sa kanilang magkakapatid. Okay naman po ako dun. Yun nga lang po, ano lang po, mga college na po tsaka po nagtatrabaho na. Sa mga kapatid mo doon. Opo. Kaya po wala po kong kausap lagi sa bahay. Okay. Hindi naman dahil wala ka lang nakakausap doon kaya umuwi ka dito o talagang gusto mo na talaga dito? Gusto ko na po talaga dito. Okay. Alam ko sa ngayon, ilang araw ka na dito? Hindi ko po alam eh. Pero may 1 linggo na ba? Opo. Meron na. Meron na po. Okay, sa pag-stay mo dito ng 1 linggo, kamusta naman yung relationship ninyo bilang magkakapatid? Okay naman po. Close naman kayo? Opo. Kahit na hindi kayo madalas nagkikita? Opo. Okay. Ready ka naman sa kung ano yung pwede mong maging lifestyle dito? Opo. Ganoon lang talaga. Sabi nga ng mama nyo, hindi sa kanila sobrang big issue yung alam niyo yun, yung talagang mga material na bagay, basta sa kanila gusto nila sama-sama kayo, ano, kahit na mahirap basta nandun pa din yung saya. Kaya ang pwede na lang nating matulong sa mama nyo yung tulong-tulungan nyo din siya kung ano yung kaya nating pwedeng maitulong natin, kaya yung mga bagay na pwede natin maitulong, ano, baka huwag kang kagaya dito kay kay Evangeline, nahihiya na yan. Hindi, joke lang, hindi yan, ganito kagaya ni Rubilin, siya sumasama siya, pinagdadrive niyo yung mama nyo, yung lola nyo para makapagtinda, di ba? Yung mga bagay na pwede natin maitulong na para sa tingin natin dalaga na tayo, hindi na natin pwedeng gawin. Wag gano'n, no? Kahit anong bagay pa yan, kahit maglako pa yan kami, kung hindi kami vlogger, kung kami paglakuin, maglalako talaga kami, walang problema yun, di ba? Kasi marangal yun, ba't naman namin kakayayin, di ba? Ako nga, nung mga nakaraan, nagtitinda ako ng sombrero, di ko lang natuloy, di ba? Sobrang busy. Para kumita kahit pa paano, magkaroon ng dagdag income, para kasi may pamilya na din ako, kailangan ko silang tustusan. Kung bibenta ako ng sombrero, ba't ko naman ikakayayin, di ba? Yung marangal yan. Kahit pa isda yung itinda ko, okay lang sa akin. Kaya kayo, huwag nyo ikakaya kung ano man yung buhay na meron kayo, ha? Kasi isipin nyo lang, someday mag-success din kayo at mabago yung buhay nyo. At syempre, sa tulong ng mga manonood natin at ng pwedeng tumulong pa sa atin at kami, tutulong pa rin kami sa inyo, ano? Pasensya lang kayo kasi yun nga, galing kami ng norte, natagalan din kami doon, almost 2 weeks mahigit kami doon. At pagbalik namin dito, may pinapagawa kasi ako doon sa Bilyabilin, di ba alam niyo naman? May pinapagawa ako doon, so doon muna ako nagbabalik-balik, ano? Kasi chine-check ko. Yun nga, ma-receive ko yung message mo, kita mo naman, dito agad ako ngayon, di ba? Kailan ka lang nag-message? Kanina po yata. Kanina bang umaga yun? Opo. Kahapon? Kanina po. Limot ko lang, kanina lang pala yun. Pagkabasa ko kanina, nandito na agad ako para masagot ko kung ano yung may tutulong ko sa inyo. Ano pa bang gusto niyo sabihin sa magkakapatid? Ano bang may panawagan ba kayo sa mga pwedeng makatulong pa sa atin? Huwag kayo mahiya, di ba sabi ko sa inyo, huwag kayo mahiya. Anong gusto niyo sabihin? Si Rubin muna. Anong gusto mo sabihin? Sa mga pwedeng makatulong sa inyo pa. Sige, huwag ka mahiya. Sabihin mo. Okay, si ano na lang. Anong pangalan niya? Annalyn po. Si Annalyn. Sige, bigay ko yung microphone kay Annalyn. Ilagay ko dito, Annalyn. Ikaw, gusto ko na lang maringgan. Ano ba yung gusto mo na lang sabihin na pwedeng tulong na matanggap ninyo na nakikita mo na kailangan nyo talaga, kagaya ng ano, Mga kailangan din po sa bahay. pangailangan sa bahay, Yun lang. okay. Ayun lang naman yung kadalasan na hinihiling nila sa atin, yung magkaroon sila ng suporta sa pang-araw-araw, sa pagpasok, yung papasok kagaya dati, ito sina Rubilin, Evangeline, pumapasok to ng walang laman yung sikmura nila. Yun man lang matulungan din natin ang channel natin, yung papasok sila kahit paano na may laman yung channel nila. Malaking bagay na yan. At
kung may blessing pa, di ba, why not naman po na matulungan natin sila sa pag-aaral din. Kasi ang dami na nila, oh. Si Robiling na gusto niya mag-aaral, di ba? Gusto niya makapag-aral. Grade ano ka na nga ulit? 11 po. 11. Oh, sa susunod grade 10 na dapat ito. Ay, pababa. Oh, grade 12 na dapat siya. Kaso nahinto. Ikaw na, halika na eh. Samantalay natin itong pagkakataon na nandito po kami. Kung itong microphone, grabe ang dami yung mga babae. Kung nandito pa si nanay, ilan na kayong babae dito? Sige na, ikaw, ano po yung muntin nyo pang kahilingan sa mga pwedeng makatulong sa atin? Sana po matulungan po kami na matulungan pa ko na mapag-aral itong mga anak ko. Ano ba na yung pangarap mo para sa kanila? Makatapos po para magkaroon po silang magandang buhay. Hindi po katulad kung isang kahit isang tuka. Pakinggan niyo yung mama niyo, yun lang yung gusto niya sa inyo. Nay, anong pakaramdam na nandito na anak mo? Masaya po na nakakalungkot. Bakit may lungkot na? Paano po, minsan po walang kinakain. Alam mo, sa tutuusin lang yung mama niyo ayaw niyang nakikita na ganyan kayo, na dumadating sa punto na alam mo yun na alas minsan walang makain, minsan ang ulam nila nakikita ko yung jampong na noodles na magkano, 10 piso, 5 piso, di ko alam kung magkano. 5 piso po isa. Sa totoo lang, walang magulang na gusto makita yung anak na ganyan yung dinaranas, na kumbaga parang kung ano yung nararanasan nila, nararanasan nyo din. Kaso wala lang choice yung magulang ninyo eh. Kasi yan lang yung kaya niya, yung mangisda, maglako, di ba? Kaya kayo, wala namang isa sa inyo sa magkakapatid, wala namang sa inyo tumatatak sa isip nyo na nagtatampo ko sa magulang nyo kung ba't ganito yung buhay nyo? Wala po. Ha? Wala naman. Goods yun. Huwag kayong tatanim sa isip nyo ng bakit yung iba, sana anak na lang ako ni ganito, anak na lang ako ni ganyan, sana yung nanay ko na lang si ganito, di ba? Dapat walang ganon kasi yung mama nyo ay nagsisikap din para sa inyo. Okay, at by tomorrow update ko kayo. Kung hindi, babalik ako dito, ano? At magkano ba yung kailangan niya sa tuition para makapag-enroll? Ay, di ba wala namang tuition fee? Wala po. Ano? Bayad lang po sa card. Yung sa card lang ang kailangan na mabayaran. Ha? 150 po. 150 lang. Oh, may pera pa yata ako dito 50 o dagdagan mo na lang. Hindi ako yung winidraw ko kanina, nailagay ko dito sa natanggap ka ng dollar. Hindi ka natanggap ng dollar. Tingnan ko kung may ano pa ako. Magkano pa ba ito? Wala na tayong cash dito ay. Di balit, babalik naman ako dito bukas. O dagdag mo na muna dyan. Wala na talagang cash dito. Ano? At nabiglaan yung pag ano namin. Tinanong ko kasi kanina si Commander saan siya pupunta. Sabi niya kay Buboy. Sabi ko tamang-tama, nag-message sa akin si Robilin. Parang hiniram ko nga lang yata ito. Hiniram ko lang ba ito kay Commander? Oo nga pala. Kasi sa madali kanina, napadaan kami sa groceryhan. Sabi ko, Commander, pera mo muna ako. Binili ko nitong grocery at yan pala yung sukli. Di ba kanina? Okay. Diyan mo na muna yan. Ibayad mo muna, ano? Yan yun. At by tomorrow, kung maluwag na maluwag yung schedule, babalik ako dito, ha? Pero sure yung bukas pupunta ako ng Municipal Hall ng Kapalongga para tanungin. Ha? Opo. Salamat po. Oo, wala po naman. O sige, papasok natin to. Saan natin to lalagay? At wala. Ay, may lalaki na pala kayo dito. Meron na po. Asan yung kuya nyo? Sa labas po. Sino mo ate yung lisod ko? Dumi? Wala. Ay, iniingatan ko. Okay, so ano, pupunta muna kami, ha? Nice meeting you. Salamat po, Sir Marco. Nice meet. Ay, hindi nakilala na pala. Zero lang. Okay. Kunin ko na yung microphone. At pupunta na din kami, ha? Basta bukas antayin mo yung message ko, ha? Kung pupunta kami dito, ano, pag maluwag yung schedule, ha? Huwag kang mag-alala, tatry namin best namin para magamit mo yung apelido mo. Marcos, paano po yung card niya? Ma-transfer po siya dito. Kung nasan po yung card niya? Ando po sa kanila. Ay, kailangan mong kunin yun. Salamat po ang pamasahe. Saan ba yun? Hindi pwedeng ipadala yun. Hindi na kailangan pumunta. Ano? Ipapadala na lang sa LBC. Ano? Kung hihingi sila ng para sa pagpapadala, ano, sabihin nyo na lang ako, ha? Kapag kailangan, hindi naman natin alam kung
may budget sila nakalaan para doon, kasi alam mo, naniniwala ko sa bawat pamilya may budget yan, di ba? O kung hindi nakasama sa budget nila, di tayo mabigay, ha? Okay, para makapag-transfer siya dito. Yun, may transfer record, may hihinging ganun, di ba? Oh, sabihin mo yun, kontakin mo yung mama mo, ano? Yung mga kailangan may padala ka mo sa LBC o kaya sa bus, at tayong bahala magbigay, ano? Hanay. Okay, para matransfer. Sige, pupunta muna kami. Okay. Ingat po. Sige, wala ka naman. Okay, at ngayong araw, yung biglaan nating desisyon na papunta dito ay kahit paano ay may naiabot naman tayong blessing sa kanila. Nagbil tayo sa sakong bigas at worth 1,500 pesos na groceries. Shoutout ko lang din si Ninang Adeliuso, Ninang Adelina. Maraming salamat sa kanila, sa pangalawang magulang namin, na hindi kami pinababayaan sa lahat ng bagay. Mag-ingat kayo palagi. At sa lahat ng tumulong sa atin, kina Joy Joy, at sana marami pa tayong matulungan na mga kababayan natin. At muli, supportahan nyo kami sa darating na first mission trip ng Team Marcos sa Tagkawayan, Quezon ngayon 27 or 28. Abangan nyo po kami dyan. Pamimigay kami ng munting blessing para sa mga kababayan natin dyan. At sana marami pang lugar, hindi lang ito mapuntahan natin. Excited na kami na makasalamuha ang mga tao sa Quezon. Muli po, God bless Marcos TV Channel, Rans TV, Commander ni Marcos. Supportan niyo ang mga platform natin. Huwag niyo kalimutan mag-share, like, comment. At sa mga hindi pa nakasubscribe, syempre subscribe niyo na yan. At saka meron diyang ring bell button, i-click niyo yan para updated kayo lagi sa mga upload ko everyday. Thanks po, God bless po sa lahat.